Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng muling pagtatim o tinatawag nating replanting, isang mahalagang hakbang para sa pagpapanumbalik ng ating kalikasan. Sa paglipas ng panahon, may mga halaman at puno na nasisira dahil sa natural na kalamidad o polusyon o hindi tamang pangangalaga. Upang mapanatili ang pagiging produktibo ng ating mga lupain o maprotektahan ang ating mga halaman at masuportahan ang pangangailangan ng kalikasan. Sa pamamagitan ng simpleng replanting activities na ito'y makakatulong tayo sa pananatili ng malinis at na hangin at pagpapatibay ng mga tirahan ng iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Factors to considered. So, kauna-unahan na nga dito yung land availability. So, dapat nating siguraduhin na may sapat na espasyo para sa ating mga itatanim. So, ang mga halaman natin, halimbawa, ay nangangailangan ng mas luwag o sapat na lugar upang lumaki ng maayos at sapat na nutrients yung mga halaman natin. Pangalawa naman ay ang plant health. So, bago tayo magtanim, kailangan natin munang tiyakin ng ating mga halaman ay nasa maayos na kondisyon upang magkaroon tayo ng mga mataas na tsansa ng paglago at maging produktibo yung ating mga halaman. At pangalawa, at dapat natin din iwasan natin yung mga pagtatanim ng may mga sakit o mahihinang halaman upang maiwasan na din natin yung pagkalat ng mga sakit sa mga iba pa nating halaman. Ang pangatlo naman ay ang timing. So, ang tamang oras at panahon ng pagtatanim ay may malaking epekto sa paglaki at kalusugan ng ating mga halaman. So, ang bawat halaman ay may mga particular na panahon kung kailan ito dapat itanim. Halimbawa, ang mga pananim na nangangailangan ng maraming tubig ay dapat sila itanim sa bago o mga habang tag-ulan na panahon. Habang ang iba naman, yung mga sensitibo sa sobrang tubig ay mas mainam na itanim sila sa mga tag-init or mga tag-araw na panahon. Pang-apat naman ay ang watering need. So, ang tubig ay isang pangunahing pangangailangan sa pagpalaki na at kalusugan ng ating mga paninim. So, hindi lahat ng halaman ay mga nangangailangan ng mga pare-parehong dami ng tubig. May mga halaman na nangangailangan ng maraming tubig tulad na nga lang ng mga gulay, ay dapat may mga regular silang may mga pangangailangan sa pagdidilig. Next naman ay ang mulching. So, apply mulch around the base to retain moisture and regulate temperature. So, paglalagay ng mga organic na mga materials tulad ng mga dayami, dahon, balat ng kahoy. So, yung mulching ay tumutulong din para maiwasan ang mabilis na pagkatuyo ng lupa. So, sa pamamagitan noong mga pagmamatili ng moisture. Lalo na nakakaprotekta din ito doon sa mga pagtubo ng damo at nakakapagpa-improve din ito doon sa next naman ay ang step 4, replanting. So, ituturo ko naman ngayon yung mga tamang paraan ng pagre-replanting upang matiyak natin ay nalalago at maging malusog ang ating mga halaman. So, kauna-unahan na nga ay prepare the soil. So, bungkalin ito at lagyan ng pataba upang magkaroon ng sapat na sustansya para sa ating mga halaman. Pangalawa, prepare the plant. So, maingat na alisin ito mula sa cup o plastic upang hindi masira yung ugat ng halaman. Pangatlo naman ay dig a hole. So, siguraduhin sapat ang lalim at lapad ng butas para magkasya ang ugat at ang halaman. So, pang-apat naman ay ang transplant. So, dahan-dahan nating ilagay ito sa butas upang maiwasan ang stress sa ugat ng halaman. Panglima, fill the hole with dirt. So, punin ng lupa at bahagyang takipin upang maging matibay ang pundasyon ng ating mga halaman. Pang-anim naman ay ang water the plant. So, bigyan ito ng tamang dami ng tubig upang mapanatili ang moisture at mapabilis ang paglaki ng ating halaman. Good day everyone! My name is Ira Joy Isigi at ang kasunod naman nating talakayin ay patungkol sa mga materials or tools na ginagamit or pwede nating gamitin kapag magpe-perform tayo ng replanting. Ano-ano nga ba ang mga ito?
So, ang una ay ang hand trowel. So, isa siyang multi-purpose tool na kung saan ay pwede natin siyang gamitin para makapag-move or makapaglipat tayo ng ating mga plants mula sa kanyang old spot. Pwede din natin siyang gamitin sa paghuhukay or pag-create ng mga small holes na kung saan is doon natin ilalagay yung ating mga small plants na i-replant. Pangalawa ay ang spade. Ginagamit naman natin siya para makapaghukay naman tayo ng mga malalaking holes para sa mga plants natin na medyo malaki na. Pwede rin natin siyang gamitin para makapag-create ng mga planting beds. At ang spade ay magagamit din natin for digging around a plant's root ball para maiwasan natin or mabawasan natin ang possible damages sa ugat or sa paligid ng ating halaman. Pangatlo ay ang pruning shear. So, isa siyang specialized tool na ginagamit for cutting and shaping plants. Pwede natin siyang gamitin to make clean cuts para alisin yung mga roots or leaves sa ating mga plants na meron ng mga damage. Para na rin, ma-ready natin ito sa gagawin nating pagta-transplant. Pang-apat ay ang watering can. Ginagamit naman natin ito or pwede natin itong gamitin para makontrol natin or matansya natin kung gaano nga ba karami or gaano kaunti ang tubig na ididilig natin sa ating mga halaman na bagong lipat pa lamang para na rin maiwasan natin ang pagkalunod ng mga ito. At ang panglima naman ay ang wheelbarrow. So, ito naman ay pwede nating gamitin para paglagyan ng ating mga halaman na ililipat natin, especially yung ating mga halaman na medyo malaki na. At kapag medyo marami-rami yung ating bibit-bitin na maliliit na mga plants. So, pwede natin gamitin ang wheelbarrow para hindi na tayo mahirapang magdala at para na rin masecure natin or masigurado natin na madadala natin ng maayos yung ating mga plants doon sa lugar na paglilipatan natin sa mga ito. So, yun ang mga materials or tools na pwede natin gamitin kapag magpe-perform tayo ng replanting. So, kasunod naman na talakayin natin ay ang tips for replanting. First ay choose a healthy plant. So, syempre, kapag magre-replant tayo, ay piliin natin yung halaman na healthy para masigurado natin na mabubuhay ito at lalaki ito ng maayos. So, second ay choose the right time. So, syempre, kapag magre-replant tayo ng ating mga plants ay piliin natin ang panahon na suitable para sa kanila. Katulad na lang ng summer dahil mas active ang growing period nila sa panahon na yon. At mas maganda rin kung hapon natin ito gagawin dahil hindi siya mainit at bukod doon ay hindi malalanta ng init ang ating mga halaman at mapapanatili natin itong sariwa. Sa ganitong paraan ay mas madali itong mabubuhay. Third, before replanting, water the plant thoroughly. So, tumutulong ito upang mas tumatag ang ating mga halaman by allowing roots to better absorb water and nutrients. Nagpo-promote din ito ng healthy root growth at tumutulong na alisin ang mga air pockets na maaaring maging sanhi ng pagkatuyo ng mga ugat ng ating halaman. Fourth, make sure the soil cover all of the roots. Why? Dahil nakakatulong ito upang mapanatili ang moisture ng ating mga halaman at pinoprotektahan nito ang mga root hairs ng ating mga plants, which is mahalaga dahil ito ang sumisipsip ng tubig at nutrients para sa ating mga plants. Fifth, do not press around the plant dahil binabawasan nito ang mga butas na pwedeng daanan ng hangin at pinapadikit ang lupa sa paligid ng ating mga halaman. Ang mga air holes ay maganda sa ating soil dahil natutulungan ito mag-establish at mag-develop ang root system ng ating mga plants. At ang pang-sixth ay perform the process carefully.
So, mahalaga na ipe-perform natin ang replanting ng maayos para masigurado natin na tutubo at lalaki ng maayos ang ating mga halaman or ang ating mga halaman na inireplant. So, for the conclusion, dito ay natalakay natin kung ano nga ba ang replanting at na-emphasize natin ang mga bagay patungkol dito. Kung ano nga ba ang mga factors niya, paano nga ba natin gagawin ang pagre-replant, at ano nga ba yung mga tools or yung mga materials na maaari natin gamitin sa pagsasagawa nito. Replanting is where we plant again and provide new plants. So, that's all for my part. Thank you po.